ganyan. Pero Ate Sue, syempre dami mo ng mga life lessons na natutunan sa trabaho, personal na buhay. Syempre binabahagi mo to sa pamilya mo, 'di ba? Ano yung Siyempre. pinaka-importante para sa na binabahagi mo sa kanila? Unang-una doon sa mga mapamangkin mo, ganyan, kailangan ano mo sa kanila, instill mo sa isip nila yung magsikap ka, ganyan, maging madiskarte ka sa buhay. Tapos kung ikaw naman kahit pa paano kumikita na, tumulong ka sa pwede mo pagtulungan sa, especially sa member of your family na mangangailangan, gano'n. Pero, at the same time, parang wag mo rin silang tuturuan na masyadong yung dependent. Kailangan matuto din sila na magbanat ng buto, yung gano'n, di ba? Hindi mo pwedeng ko mo tumutulong ka nakasandal na lang sila. Turuan mo din sila. But more importantly, yung makita nila yung halaga na nakatapos ng pag-aaral. At kapag natapos ka ng pag-aaral, hindi doon matatapos yung sasabihin niya, tapos ang mag-aaral. You have to work hard, di ba? Mahalin mo yung trabaho mo, kung ano man yung magiging trabaho mo, do your best, maging consistent ka sa paggawa ng mabuti sa trabaho, yan, ganyan. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila na hindi pwedeng masyado kang entitled sa, di ba? Kailangan matuto ka na pag nasa trabaho ka na, ay may disiplina ka, sipag ka, maayos ka makasama sa mga katrabaho mo. Yun yung mga kailangang matutunan nila. Especially yung mga kabataan ngayon, dami ko ng pamangkin PA, di ba? Dami ko ng pamangkin. Iba naman kasi mga kabataan din ngayon. So sila yung kailangan gabayan mo. Yung mas matanda sa'yo, ano na yan, medyo siya, marami na rin silang life lessons. Yung mas bata sa'yo, yun yung kailangan ginaguide natin. Especially yung mga bata ngayon. Ang dami kasing distractions, ang daming sa kanila, yung nawawala sila sa focus, hindi nila alam kung ano yung priority nila, di ba? Sa tingin nila, there are more important things than education, or parang ganon. So, kailangan consistent ka din sa pagsubaybay sa kanila para i-guide mo sila, i-giya mo sila. Dahil pag hindi, medyo nawawala sila sa talaga. Nawawala sila sa focus, nawawala sila sa tamang direksyon.